Good morning po. Batiin mo nga ang iyong katabi. Salamat at narito ka. Nagpapatuloy po tayo sa ating Way of Christ series. At noong nakalipas na linggo ay pinag-aralan natin kung bakit si Jesus lamang ang daan. Ngayon naman ay pagbubulayan natin ang tungkol sa si Jesus ang katotohanan. Sabihin nga natin, si Jesus ang katotohanan. Gagamitin ko pa din yung ating main text na ginamit noong nakaraang linggo sa John chapter 14 verse 6. Ang sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kaya hindi lamang sinabi ni Jesus na siya ang daan, sinabi rin niya na siya ang katotohanan. At sa pagsasabi nito, pinatutunayan ni Jesus na ang katotohanan ay hindi lamang isang ideya o isang paniniwala. Ano daw po? Ang katotohanan ay hindi lamang isang ideya o isang paniniwala na maaari nating paniwalaan, kundi isang persona. Sabihin nga natin, ang katotohanan ay isang persona. Sinabi ni Jesus, I am the truth. Si Jesucristo na anak ng Diyos, ikalawang persona sa Trinidad, ay ang katotohanan. Kapag sinabi natin katotohanan, ang katotohanan, ibig sabihin nun ay wala nang ibang katotohanan. Sabi ni Jesus, I am the truth. Hindi sinabi ni Jesus, ako ay isa sa mga katotohanan. Ibig sabihin, iisa lang ang katotohanan. At dito ay lalo po nating ma-appreciate at mapapatunayan ang kadakilaan at kahiwagaan ng buong kadiyusan. Sinabi kong buong kadiyusan ay yung triune God. Sa dalawang talata sa Biblia, pinagtitibay na ang Diyos Ama ay ang katotohanan. At ang banal na Espiritu ay ang katotohanan. Tapos sa John 14 verse 6 ay si Jesus ay nagsabing siya ang katotohanan. Tingnan niyo sa Psalm 35 verse 1. Awit 31 verse 5. Into thine hand I commit my spirit. Thou hast redeemed me, O Lord, God of truth. Sa ang Biblia version, sa iyong kamay ay inihahabilin ko ang aking diwa. Iyong tinubos ako, O Panginoon, ikaw na Diyos ng katotohanan. Ito pong verse na ito, sa Psalm 31 verse 5, ay isang prophetic verse mula sa lumang tipan na siya mismong sinabi ni Jesus nang siya'y nakabayubay sa krus. Sabi ni Jesus, into your hands I commit my spirit. At sa talatang ito, tinawag ang Diyos na God of truth. Ang Diyos Ama ay Diyos ng katotohanan. Gayon din, pagdating sa John chapter 16 verse 13, si Jesus din ang tumawag sa banal na Espiritu na Spirit of Truth. John 16 verse 13, sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Kaya tinawag ang banal na Espiritu na Espiritu ng katotohanan. Ang Diyos Ama bilang Diyos ng katotohanan. At claim ni Jesus Christ na siya ang katotohanan. Ibig bang sabihin nito ay tatlo ang katotohanan? Tanungin mo ngayong katabi mo. Ibig bang sabihin nito ay tatlo ang katotohanan? Anong sagot ng katabi mo? Tatlo ba ang katotohanan?
Iisa lang ang katotohanan. Hindi ba? Lalong pinagtitibay ng sinabi ni Jesus na siya ang katotohanan. Ang doktrina ng pagiging isa ng Diyos na nahahayag sa tatlong persona. Ang Diyos Ama, ang katotohanan. Si Hesus Kristo, ang katotohanan. Ang Banal na Espiritu, ang katotohanan. Hindi sinabi ng Diyos Ama na siya ay isa sa mga katotohanan. O kaya ay si Hesus Kristo ay isa sa mga katotohanan. O kaya ay ang Banal na Espiritu ay isa sa mga katotohanan. Kundi, iisa ang katotohanan. Sa pagsasabi ni Jesus na siya ang katotohanan, maliwanag na ipinapantay niya ang kanyang sarili sa Diyos dahil siya ay tunay na Diyos. At pinagtitibay din na iisa lamang ang Diyos. Kaya ang buong kadiyusan, ang triune God, ang katotohanan. Sabihin nga natin, ang buong kadiyusan, ang katotohanan. Ang Diyos na siyang katotohanan ay iisa. Ano daw? Ang Diyos na katotohanan ay iisa na nahahayag sa tatlong persona. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Ulitin nga natin. Ang Diyos na siyang katotohanan ay iisa. Lakasan nyo. Ang Diyos na siyang katotohanan ay iisa na nahahayag sa tatlong persona. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Kaya ulitin ko, pinagtitibay ng pahayag ni Jesus na ako ang katotohanan, ang pagiging isa ng Diyos. Ang nag-iisang Diyos na nahahayag sa tatlong persona ay nag-iisang katotohanan. Hindi tatlo ang katotohanan, kundi iisa. Dahil ang Diyos ay isa. At si Jesus, ang ikalawang persona sa Trinidad, katulad ng Diyos Ama at ng Diyos Espiritu Santo, ay ang katotohanan. Naniniwala ba tayo doon? Sana po'y lalong nagliwanag sa atin. Ngayong umaga, pagbubulayan natin ang tatlong bagay tungkol kay Jesus bilang ang katotohanan. Tatlong bagay tungkol kay Jesus bilang ang katotohanan. Una, si Jesus ang katotohanang nagkatawang tao. Sa John chapter 1 verse 14, sa John chapter 1 verse 14 ay sinabi, the Word, nandun na ba kayo? The Word became flesh and dwelt among us, and we have seen His glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. Babasahin ko din sa ang Biblia version. At nagkatawang tao ang verbo. Si Jesus yun. At tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian gaya ng bugtong ng Ama. Napuspos ng biyaya at katotohanan. Si Juan at ang mga alagad ang nagpapatotoo na si Jesus ang anak ng Diyos. Siya ang salita o ang verbo. Ang verbo ay nagkatawang tao dahil nakita at nakasama nila si Jesus. Sila ang nagpapatunay at nagpapatotoo. Nasaksihan nila si Jesus. Na si Jesus ay puspos ng biyaya at katotohanan. Sino daw po nagpapatotoo? Na si Jesus nga ay puspos ng biyaya at katotohanan ang kanyang mga alagad. Si Jesus nang siya'y magkatawang tao ay puspos ng katotohanan. Dahil siya ang Diyos at ang katotohanang nagkatawang tao. Ano ibig sabihin na si Jesus ay puspos ng katotohanan? Ibig sabihin, walang anumang bagay kay Jesus ang hindi totoo. Walang anumang bagay ang kasinungalingan.
At ipinakita yun ni Jesus sa kanyang perpektong pamumuhay na siya namang nasaksihan ng kanyang mga alagad. At silang nagpapatotoo na si Jesus ang Diyos na nagkatawang tao ay namuhay ng perpekto nang siya'y magkatawang tao. Siya ay puspos ng katotohanan. Pag sinabi nating puspos, puspos, puno, o kaya ay umaapaw, walang halong kasinungalingan, walang lugar ang kasinungalingan dahil puspos ng katotohanan. Parang isang basong tubig, punuin mo ng malinis na tubig. Puno, umaapaw. Wala nang lugar ang anumang bagay na marumi. Si Jesus daw ay puspos ng biyaya at katotohanan. Ibig sabihin, hindi nakakitaan ng kahit kaunting kamalian kailanman. Pwede ba nating sabihin yun sa katabi natin na ito'y puspos ng katotohanan? Tingnan mo yung katabi mo. Naniwala ka. Alam natin at tayo magpapatotoo na. Hindi tayo puspos palagi ng katotohanan. May mga pagkakataong tayo ay nasa katotohanan. Pero hindi palagi, alam natin. Ngunit si Jesus, nang siya'y mamuhay sa mundo, nang siya'y magkatawang tao, siya'y namuhay ng perpekto, puspos ng katotohanan, walang kamalian, walang kasinungalingan. At kung hindi nagkatawang tao si Jesus, hindi natin makikilala ang katotohanan. Sinabi ni Jesus sa John chapter 18 verse 37b na ang layunin ng kanyang pagkakatawang tao ay para magpatotoo sa katotohanan. Kaya bakit daw nagkatawang tao si Jesus? Para magpatotoo sa katotohanan. Ito ang dahilan, sabi ni Jesus, kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan. Ano daw ang dahilan? Upang magsalita tungkol sa katotohanan. Sa English Standard Version ay sinabing, to bear witness to the truth. At sinabi pa ni Jesus, nakikinig sa aking tinig ang sino mang nasa katotohanan. Kaya bakit kailangang magpatotoo ni Jesus tungkol sa katotohanan? Bakit kailangang nung bumaba siya sa mundo ay magpatotoo siya tungkol sa katotohanan? Bakit ba nag-testify ang isang tao? Kasi hindi alam ng ibang mga tao kung ano ang totoo. At dahil siya ang nakakita, siya ang may alam, siya ang magiging witness. Siya ang may karapatan. Siya ang kapanipaniwala na maghayag, magpatotoo tungkol sa katotohanan. Hindi nalalaman ng mga tao ang katotohanan. At walang ibang makapagpapatotoo tungkol sa katotohanan, kundi tanging si Jesus na mula sa Diyos sa langit. Ipinakilala ni Jesus ang Diyos ng katotohanan at siya lamang ang may kakayahang magpatotoo sa atin ng katotohanan. Bakit po mga kapatid? Dahil wala namang ibang nakakita sa Diyos ng katotohanan, kundi si Kristo lamang. Siya lamang ang nagmula sa Diyos at kasama na ng Diyos mula pa sa walang hanggan. Halimbawa, walang ibang makapagpapatotoo na napakaganda ng isang lugar maliban sa mga taong nanggaling doon. Hindi po ba? O kaya'y walang makapagsasabi ng katotohanan, kundi yung personal na nakawitness sa pangyayari. Kaya pagkwentuhin kaya natin, tanungin nyo kaya ako, anong itsura ng Switzerland? Abay, malay ko. Pero tanungin siguro natin sina Pastor Manny dahil
Galing sila doon, makakapagpatotoo sila kung gaano yun kaganda. Gayon din naman, si Jesus lamang ang nagmula sa langit at siya lamang ang makapagpapatotoo sa atin kung sino ang Diyos ng katotohanan. Si Jesus lang ang credible witness sa katotohanan. Sabihin nga natin, si Jesus lang ang credible witness sa katotohanan. Ibig sabihin, kung ano man ang sabihin ni Jesus, totoo yun, kapanipaniwala yun, hindi dapat pag-alinlanganan yun. Sa John chapter 1 verse 18 ay sinabing, kailan may walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak. Ano daw? Kailanman daw ay walang nakakita sa Diyos. Subalit, ano daw? Ipinakilala siya ng bugtong na anak. Sino yung bugtong na anak na yun? Si Jesus. At siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Walang ibang nakakita sa Diyos kundi si Jesus na kanyang bugtong na anak. Si Jesus ay Diyos, ngunit nagkatawang tao upang ipakilala sa atin ang Diyos na hindi natin nakikita. Dahil ang Diyos ay Espiritu. Kaya siya lamang ang maaari nating pagkatiwalaan kung ano ang katotohanan tungkol sa Diyos. Hindi si Buddha. Hindi si Confucius. Sino pa? Hindi si Rizal. o hindi yung kung sino mang self-proclaimed Son of God. Si Jesus lang. Sabihin mo, sa iyong katabi, si Jesus lang. Sabihin mo pa, huwag kang magpapaniwala kung kani-kanino, kay Jesus lang. Siya lamang ang maaari nating pagkatiwalaan kung ano ang katotohanan tungkol sa Diyos. At ang totoo, si Jesus ay hindi lamang nagsalita tungkol sa Diyos. Ano daw? Si Jesus ay hindi lamang nagsalita tungkol sa Diyos, kundi ipinakita niya sa kanyang pamumuhay kung sino ang Diyos. Ano daw? Hindi lang siya nagsalita tungkol sa Diyos, kundi ipinakita niya sa kanyang pamumuhay kung sino ang Diyos. Namuhay siya ng ganap, ng perpekto, ng banal. Para ipakilala sa atin na ang Diyos ay banal. Perpekto. Hindi ba't ibang klaseng witness yun, ano? Ang alam lang natin sa witness ay yung nagsasalita tungkol sa nakita niya. Hindi po ba? Pero iba si Jesus, higit pa dun. Ipinamuhay niya exactly ang kabanalan at perfect na katuwiran ng Diyos. Kung ano ang Diyos Ama, ay gayon din si Jesus. Sa kanyang kabanalan, kadakilaan, kaluwalhatian, kapangyarihan. Ang sabi sa Hebreo chapter 1 verse 3, ang anak, ang maningning na sinag ng Diyos. Sapagkat kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Kaya si Jesus ang credible witness ng katotohanan dahil nang magkatawang tao siya, ipinakita niya sa mundo kung gaano kaningning, kung gaano kadakila, kung gaano kabanal at kaluwalhati ang Diyos. Ipinakita ni Jesus sa kanyang pamumuhay ang perpektong kalikasan ng Diyos. Ano ang layunin? Para makinig tayo sa Kanya. Di ba doon sa binasa natin sa John chapter 18 verse 37? Sinabi ni Jesus na ang nakikinig sa Kanya ay nasa panig ng katotohanan. Kaya anong palatandaan na ang isang tao ay nasa katotohanan? Anong palatandaan na ang isang tao ay nasa katotohanan? Kapag nakikinig siya kay Jesus. Tanungin mo yung katabi mo, kanino ka nakikinig?
Ano kaya? Nasa katotohanan kaya tayo? Sinong pinakikinggan mo? Ang tanging palatandaan, inuulit ko, ang tanging palatandaan na tayo ngayon nasa katotohanan ay kung nakikinig tayo kay Jesus. Walang sino mang nananatili sa katotohanan ang hindi nakikinig sa Kanya. Pakinggan natin si Jesus dahil siya ang katotohanan ng nagkatawang tao. Maraming mga tao ang hindi nakikinig at nananalig kay Jesus dahil hindi sila naniniwalang siya ay Diyos na nagkatawang tao. Kahit na napakaliwanag ng sinasabi ng Biblia, sila'y nagbubulag-bulagan. Mas pinipili nilang maniwala sa kasinungalingan kaysa sa katotohanan. Bakit? Dahil sila ay binulag ni Satanas, ang Diyos ng sanlibutan ito. Sa 2 Korinto chapter 4 verse 3, ay sinabi ni Pablo, kung may talukbong pa ang mabuting balitang ipinapahayag namin, ito'y natatalukbungan lamang sa mga tao, sa mga napapahamak. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay ano daw? Binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Sila ay binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaningningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Kaya bakit may mga taong ipinipilit na si Jesus ay tao lang, propeta lang, at hindi Diyos? Bakit daw? Dahil sila ay binulag ni Satanas, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito. Kaya hindi nila makita ang kaningningan ni Kristo, ang kaluwalhatian ni Kristo, ang kabanalan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Kaya bakit may mga taong hindi sumasampalataya kay Jesus at hindi nakikita ang kaningningan ni Kristo? Bakit may mga taong hindi naniniwala na si Jesus ay kasing dakila at kasing ningning ng Diyos? Bakit may mga taong hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao? Dahil sila'y bulag, binulag ang pag-iisip. Diyan po pumapasok ang kahalagahan ng ating ikalawang punto, na hindi lamang si Jesus ang katotohanang nagkatawang tao, si Jesus din ang katotohanang nagbibigay ng karunungan at pangunawa. Sa unang Juan chapter 5 verse 19 ay sinabi, alam nating tayo'y anak ng Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. At nalalaman nating naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Sa English Standard Version, and we know that the Son of God has come and has given us understanding so that we may know Him who is true. And we are in Him who is true, in His Son, Jesus Christ. He is the true God and eternal God. Kaya, sino daw ang binigyan ng pangunawa? Sino daw ang binigyan ng pangunawa? Para makilala ang tunay na Diyos? Ang mga anak ng Diyos. At ang buong sanlibutan daw ay hindi makaunawa dahil nasa ilalim sila ng kapangyarihan ng dyablo. Nag-umpisa ito sa halamanan ng Eden, kung saan nagrebelde ang tao sa Diyos. Kaya napailalim sa kapangyarihan ng dyablo at ng kasalanan. Saan daw ito nagsimula? Sa halamanan ng Eden. Nawala ang pagkaunawa na yun. Nilagyan ng dyablo ng talukbong ang pag-iisip ng lahat ng mga tao at sila'y binulag nito kaya hindi sila makaunawa. Ang tanong, tayo bang mga anak ng Diyos ay ipinanganak sa mundong ito na nakakaunawa? Tayo bang mga mananampalataya, mga tunay na nanalig sa Panginoong Jesus ay ipinanganak na nakakaunawa?
Tanungin mo yung katabi mo, ikaw ba'y ipinanganak na may pangunawa? Tayo bang mga mananampalataya pinanganak na may pangunawa, hindi katulad ng ibang mga tao sa sanlibutan na walang pangunawa dahil binulag ng dyablo? Hindi po ano. Lahat tayo ay binulag ng dyablo. Alam nating tayo man ay dating kabilang sa mga taong hindi nakakaunawa dahil binulag ng dyablo. Kasama tayo sa nagmana ng kamangmangan, dulot ng kasalanan ni Adan. Kaya ang pagkaunawa natin sa mabuting balita at ang malinaw na pagkaunawa natin tungkol kay Jesus ay hindi nanggaling sa atin. Ano daw po? Yung pagkaunawa natin sa mabuting balita at kay Jesus ay hindi galing sa atin. Sabihin mo sa katabi mo, hindi galing sa iyo. Hindi galing sa atin. Tayo man dati ay walang pangunawa. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos, binigyan niya tayo ng pangunawa. Kanino daw galing ang pangunawa para makilala natin ang tunay na Diyos? Sabi sa talata, kanino daw galing? Kay Jesucristo. Kay Jesucristo, ang anak ng Diyos, ang tunay na Diyos. Wala tayong likas na pangunawa. Kaya nakilala natin ang Diyos. Kundi binigyan tayo ng pangunawa ni Jesus. Wala tayong likas na pangunawa para mapaniwalaan ang mabuting balita at sampalatayanan si Jesus. Wala. Ang pangunawa na meron tayo ay bigay lamang ni Kristo. Malinaw yan mga kapatid sa ating talata. Ang pangunawa ay nanggagaling sa Diyos. Kung hindi tayo binigyan ng pangunawa, hindi natin mauunawaan kung sino ang Diyos. At hindi rin natin mauunawaan ang tunay na kalagayan natin sa harapan ng Diyos. Ang sabi sa unang Juan chapter 1 verse 8. Kung sinasabi nating tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Sino daw ang nagsasabing siya'y walang kasalanan? Yung mga taong dinadaya ang kanilang sarili, ang mga taong hindi pinananahanan ng katotohanan, ang mga taong walang pangunawa, ang mga taong akala ay okay sila, ngunit hindi namamalayang dinadaya ang kanilang sarili. Mga kapatid, hindi ba? Wala namang taong dadayain ang kanyang sarili. Ewan ko sa inyo. Dinayaan nyo na ba minsan ang inyong sarili? Ano? Galit na galit tayo pag niluloko tayo ng iba. Alam naman lukuhin natin ang ating sarili. Alam natin na kaya nadadaya ang isang tao ay dahil hindi niya nauunawaan ang totoo. Wala pa namang nadaya na magsasabing alam niyang dinadaya siya, kaya nagpadaya siya. Ay, alam ko yung nadaya ako. Ay, alam kong kaya nagpadaya na lang ako. Meron bang ganun? Kaya nga nadaya ay dahil nalinlang siya. Akala niya ay totoo, yun pala ay fake. Ganon din ang tao sa kanyang likas na kalagayan. Ang tao ay namumuhay sa kasinungalingan, pero ang akala niya siya ay nasa katotohanan. Siya ay namumuhay sa kasinungalingan, pero ang akala ay nasa katotohanan. Kaya bakit may mga taong handang magpakamatay sa kasinungalingan? Dahil paniwala sila at nadaya sila na yun ang katotohanan. At dito natin lalong ma-appreciate ang biyaya ng Diyos. Nagtataka tayo kung bakit may mga taong pinapaliwanagan naman natin ng katotohanan, ngunit ayaw pa rin nilang maniwala sa katotohanan. Halimbawa,
Nagtataka tayo, bakit kahit napakalinaw naman ang mabuting balita na ipinapahayag natin sa mga tao, napakarami pa ring mga taong ayaw maniwala at hindi matanggap ang katotohanan tungkol dito. Hindi yun dahil mas nakahihigi tayo sa kanila, kundi dahil sa habag at biyaya ng Diyos na hindi natin maubos maisip, pinagkalooban tayo ng Panginoong Hesus ng pangunawa. Sabihin mo sa katabi mo, kung pinagkalooban ka na Diyos ng pangunawa, praise the Lord. Sa ating talata sa 1 John chapter 5 verse 20, ano daw ang layunin ng pagbibigay sa atin ng pangunawa? Sa 1 John chapter 5 verse 20, sinabi, binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo na sa tunay na Diyos, sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ba't daw tayo binigyan ng pangunawa? Para makilala natin ang tunay na Diyos at ang ating Panginoong Hesus, na siya ay tunay na Diyos. Tayong mga anak ng Diyos ay binigyan ng pangunawa, kaya nakikilala natin ang tunay na Diyos. Kaya tayo'y nasa tunay na Diyos. Kaya kinikilala natin si Jesucristo na tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kaya, alin ang nauna? Kumilala muna tayo sa Diyos at sa Panginoong Hesus bago tayo nakaunawa? Yun ba ang nangyari? Anong nauna? Kumilala muna tayo. Anong nauna? Kumilala muna tayo sa Diyos bago tayo nagkaroon ng pangunawa o binigyan muna tayo ng pangunawa para makilala natin ang Diyos? Anong tama? Yung una o yung pangalawa? Hindi ba? Yung pangalawa. Hindi tayo nakaunawa dahil kinilala natin si Jesus. Ay, kinilala ko si Jesus. Nanalig ako kay Jesus kaya ako nagkaroon ng pangunawa. Hindi ganon ang sinasabi ng ating talata. Kundi, binigyan muna tayo ng pangunawa, kaya tayo nakaunawa na siya ang tunay na Diyos. Siya ang Kristo. Siya ang tagapagligtas. Siya ang katotohanan. Nasa Kanya ang buhay. Binigyan tayo ng pangunawa. Binigyan muna tayo ng pangunawa. Kaya tayo nakasampalataya sa tunay na Diyos at hindi ang kabaligtaran. Yan ang dahilan kung kaya ang ating kaligtasan ay purong biyaya ng Diyos. Wala tayong ambag. Siya ang dahilan kung bakit tayo nakaunawa at siya ang dahilan kung bakit tayo nakasampalataya. Kaya tayo naniniwala at nakasasampalataya ay dahil nauna nang gumawa ang Diyos sa atin sa pagbibigay sa atin ng pangunawa. Dahil sa ating likas na kalagayan, hindi kailanman tayo makakaunawa dahil binulag ng dyablo ang ating pag-iisip. O sa palagay niyo mga kapatid, paano makakaunawa yung binulag ng dyablo ang pag-iisip? Kahit 1,000,000 beses mong share ng gospel yun, hindi yun makakaunawa dahil siya'y bulag. Hindi ba? Kung bulag ang isang tao, literal na bulag, kahit pa ipakita yung magandang picture mo sa kanyang harapan, kung gaano ka kapogi o gaano ka kaganda, hindi niya makikita yon. Maliban sigurong pagamot, palagyan ng patransplant ng mata, makikita na niya yon. Ganun din naman sa atin. Hindi natin makikita at mauunawaan ang kaningningan ni Kristo. Ang mabuting balita, kung hindi muna tayo bibigyan ng mga matang nakakakita, wala naman tayong kakayahan para paghimalaan ng ating sarili, hoy, magkaroon ka ng paningin. Diba? Ang Diyos lang makakagawa nun. At ginawa yun ni Jesus para tayo'y makakita at makaunawa.
Dahil lamang sa biyaya ng Diyos, binuksan ng ating Panginoong Hesus ang ating pangunawa. Kaya tayo'y nanalig sa Kanya at naligtas mula sa walang hanggang kapahamakan. Sa Kanya ang lahat ng kapurihan. Sabihin natin, sa Kanya ang lahat ng kapurihan. At hindi lamang si Jesus ang katotohanang nagbibigay ng pangunawa. Si Jesus din ang katotohanang nagpapalaya, yung ating ikatlong punto. Hindi lamang tayo binigyan ni Jesus ng pangunawa para maunawaan natin ang mabuting balita at maligtas tayo sa walang hanggang kaparusahan, kundi pinalaya din tayo ni Jesus sa ating mga kasalanan. Si Jesus ang katotohanang nagpapalaya. Kaya ano nga yung ating unang punto? Si Jesus ang katotohanang nagkatawang tao. Pangalawa, si Jesus ang katotohanang nagbibigay ng karunungan at pangunawa. At pangatlo, si Jesus ang katotohanang nagpapalaya. Ang sabi sa John chapter 8 verse 31, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay nga kayo'y mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Lahi kami ni Abraham, tugon nila. At kailan may di kami naalipin numan. Paano mo masasabing palalayain kami? Sumagot si Jesus, tandaan ninyo, alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala. Ang alipin ay hindi kabilang sa sambahayan sa habang panahon. Subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kapag tayo'y pinalaya ng anak, tunay ngang kayo'y malaya. Sa English Standard Version, ay sinabing, if you abide in my word, you are my true disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free. Sa 34, everyone who practices sin is a slave to sin. The slave does not remain in the house forever. The Son remains forever. So if the Son sets you free, you will be free indeed. Sinabi ito ni Jesus sa mga Hudyo, mga kabilang sa bayang Israel, sa mga Hudyo na naniniwala sa Kanya at naturingang mga alagad nung panahon nila, pasunod-sunod na kay Jesus. Pero lilinawin lang natin na hindi kesyo sila'y naniniwala kay Jesus at nataguriang mga alagad. Nung panahon na yun, ay sila nga ay mga tunay na nananalig at sumusunod kay Jesus bilang kanyang mga alagad. Kaya mapapansin ninyo, sinabi ni Jesus sa kanila na mapapatunayan ngang sila'y tunay na mga alagad ni Jesus kung patuloy silang susunod sa aral ni Jesus. Sa verse 31, kung sila'y tunay na alagad, sabi ni Jesus, malalaman nila ang katotohanan at ang katotohanan naman ang magpapalaya sa kanila. Sa verse 34 ay sinabi ni Jesus na ang lahat ng nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Kung gayon, dahil sino daw ang alipin ng kasalanan, ang sabi sa talata, na kailangang mapalaya. Sino daw ang alipin ng kasalanan? Lahat ng, verse 34, alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala. Kaya sino daw ang alipin ng kasalanan? Lahat ng nagkakasala. Ang tanong ay, sino-sino yun? Lahat ng tao. Kasi sinabi sa Roma chapter 3 verse 23 na lahat ay nagkasala. At walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, dahil lahat ay nagkasala, ang lahat ng tao ay alipin ng kasalanan. At sino lamang ang may kakayahang magpalaya sa tao sa kanyang kasalanan?
Si Jesus lamang. Ang sabi sa verse 36, ang anak ng Diyos, si Jesucristo, ang nagpapalaya sa tao sa pagkaalipin sa kasalanan. Ang mga tunay na alagad ni Jesus, ang mga tunay na nanalig sa Kanya, ay pinalalaya din niya mula sa pagkakaalipin ng kasalanan. Dahil si Jesus ang katotohanang nagpapalaya sa atin mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Siyempre magkasama yung pagkaunawa at paglaya. Naunawaan natin kung sino si Jesus, kung ano tayo sa Kanyang harapan. Ngunit binigyan din tayo ng kalayaan mula sa ating mga kasalanan. Ang mga tunay na nakaunawa sa katotohanan ay tunay din na pinalaya mula sa pagkakaalipin ng kasalanan. Ano daw po? Yung mga tunay na nakaunawa sa katotohanan ay tunay din na pinalaya mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Di ba? Ano namang kabuluhan kung naunawaan mo na makasalanan ka at si Jesus lang ang makapagliligtas sa iyo kung nananatili ka pa ring alipin ng kasalanan? Anong kabuluhan maintindihan mo? Ang katotohanan? Pero manatili kang alipin ng kasalanan? At nanatili kang nasa paghahari ng dyablo? Ngunit, mabuti na lahat hindi ganun. Hindi lamang tayo binigyan ng pangunawa, kundi binigyan din tayo ni Kristo ng kakayahang mapagtagumpayan ng kasalanan dahil napagtagumpayan ni Kristo ang kasalanan. Hindi pwedeng sinasabi nating nasa katotohanan tayo at naunawaan na natin ang katotohanan, ngunit alipin pa din tayo ng kasalanan. Hello? Pwede ba nating sabihin, alam ko na ang katotohanan? Naunawaan ko na ang katotohanan. Ngunit nananatili pa din tayong alipin ng kasalanan. Pwede daw ba yon? Naintindihan mo ang katotohanan, pero alipin ka pa din ng kasalanan. Hindi. Ang sabi ni Jesus, ang isang taong pinalaya ng anak mula sa kasalanan ay tunay ngang malaya. Malaya na sa pang-aalipin ng kasalanan. Gusto ko lang ikwento ulit sa inyo. Alang-alang sa iba. Mula nung maunawaan kong ang kahabag-habag na kalagayan ko sa harapan ng Diyos, nung ako'y second year high school, naranasan ko din ang kalayaan mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Sa mahabang panahon, nagsisikap ako sa aking sarili na sumunod sa Diyos dahil ayaw kong mapunta sa impyerno. Ganun ba ang ilan sa inyo? Nagsisikap na gumawa ng mabuti dahil ayaw mapunta sa impyerno. Pero lagi akong nabibigo at walang pananagumpay sa kasalanan. Hanggang isang araw ay binigyan ako ng pangunawa ng Diyos sa tunay na kalagayan ko sa Kanyang harapan. Naintindihan ko na ako'y makasalanan. Ako pala'y alipin ng kasalanan. At walang kakayahang iligtas ang sarili. At walang kakayahang magtagumpay laban sa kasalanang umaalipin sa akin. At doon ko naunawa na kailangan ko si Kristo upang mapalaya ako mula sa pagkakaalipin sa kasalanan. Nagsisihan ko ang aking makasalanan. Isinuko ko ang aking buhay kay Jesus. At nanalig ako na siya lamang ang makapagliligtas sa akin. Hindi lamang sa walang kaparusahan, kundi sa kasalanan umaalipin sa akin. At simula po noon, mga kapatid, naranasan ko ang pananagumpay para akong isang bilanggo na pinalaya. Naranasan ko sa unang pagkakataon ang matagumpay laban sa kasalanan, laban sa aking sarili, na alipin ng masasamang pita ng laman. Hindi ba, mga kapatid, ang salita ni Jesus at ang mga taong nakaranas ng pagpapalaya ni Jesus ang nagpapatotoo
katotohanan ang nagpapalaya. Ang sabi ni Pablo sa mga mananampalataya sa Roma chapter 6 verse 17. Ang sabi ni Pablo, ngunit salamat sa Diyos sapagkat kayong dating mga alipin ng kasalanan ay naging masunurin sa aral na tinanggap ninyo. Ano daw nangyayari sa mga mananampalataya sa Roma? Sila daw ay dating mga alipin ng kasalanan, ngunit naging masunurin sa aral na tinanggap nila. Pinalaya na kayo sa kasalanan at ngayon mga alipin ng katuwiran. Hindi ba? Tayo mga anak ng Diyos, tayo mga tunay na nagsisimula at nagsisampalataya kay Jesus, ay walang pinag-iba sa mga tao na bumuhay sa mundong ito na mga alipin ng kasalanan. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos, pinalaya niya tayo mula sa pagkakaalipin sa kasalanan at ginawang mga alipin na katuwiran. Nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan, pero hindi na tayo komportable sa ating kasalanan. At meron na tayo kakayahang mapagtagumpayan ang kasalanan sa pamamagitan ni Kristo na nananahan sa atin at nagpalaya at patuloy na nagpapalaya sa atin. Mga kapatid, hindi natin kailangang labanan ang kasalanan sa ating sariling lakas. Dahil nariyan ng Panginoong Jesus na siyang tanging nagdudulot sa atin ng kalayaan. Para naman sa iba na maaring hindi pa nakakaranas ng kalayaan ito. Hindi ko alam kung sa mahabang panahon ay nagsisikap tama na gawin ang tama, ngunit paulit-ulit kang mabibigo. At hindi pa kailanman nakaranas ng tunay na pananagumpay laban sa kasalanan. Nais ni Jesus na lumapit tayo sa Kanya at isupa ang ating buhay sa Kanya. Kilalanin siya bilang tunay na Diyos at tanging may kakayahang magligtas sa atin. Hindi lamang sa walang hanggang kaparusahan, kundi higit sa lahat mula sa pagkakaalipin sa kasalanan. Mula sa diablo. Ang mga Hudyo kung nakausap ni Jesus ay umalma nang sabihin ni Jesus na sila ay alipin ng kasalanan. Nagalit sila. Dahil naniniwala sila na sila ay lahi ni Abraham. Sila ay kabilang sa bayan ng Diyos. Ang paniwala nila. Ito ang mga Hudyo na sinasabi kanina na sumusunod na kay Jesus ng panahon iyon. Naniniwala kay Jesus. Ngunit hindi pa napatutunayang totoo yun. Hindi sila makapaniwala at hindi na matanggap na sila ay alipin ng kasalanan. Dahil alam nila, sila ay lahi ni Abraham at kailan may hindi sila naalipin, hinuman. At bandang huli, ay napatunayang hindi sila tunay na nananalig kay Jesus at hindi tunay na mga alagad ni Jesus. Hindi sila nakaranas ng kalayaan mula sa kasalanan dahil hindi sila nakinig sa mga aral ni Jesus. Hindi nila matanggap ang katotohanan na sila ay alipin ng kasalanan at kailangan nila si Jesus para magtamo sila ng kalayaan. Sana matulad ang sino sa atin sa kanila. Hindi ba? Pwede ding kahulugan ng mga lumaki na stretch. Nag-aakala ang anak ng Diyos at kabilang sa bayan ng Diyos, ngunit hindi nakikinig at nananatili sa mga aral ni Jesus. Mga kapatid, gumising tayo. Kung iniisip natin tayo'y nasa panig ng Diyos, tayo yung mga anak ng Diyos, ngunit hindi naman nakikinig at nananatili sa mga aral ni Jesus, gising. Hindi kasi tayo nasa tamang simbahan, tamang relihiyon. Ay tama na nga ang ating puso sa harapan ng Diyos. Huwag sana tayo matulad sa mga Hudyong ito. Nag-aakalang alam
lamang katotohanan, ngunit alipin pa din ng kasalanan dahil hindi patunay na nananalig at nagsusuko ng buhay kay Jesus. Alipin ka pa din ba ng kasalanan? Wala pa din bang pananagumpay kay kailan? Kilalanin mo ang tunay na lagayan mo sa harapan ng Diyos. Lumapit ka kay Jesus na siyang tanging makapagpapalaya sa iyo. Sa iyong mga kasalanan. Sapagkat siya ang katotohanan na nakapalaya. At kung tayo tunay na nakaranas ng kalayaan kay Kristo, kung tayo tunay namang nakaranas na ng kalayaang galing kay Kristo, panghawakan natin ang kalayaan yun. Sabihin mo sa iyong katabi, panghawakan natin ang kalayaang iyon. Ipabuhay natin ang kalayaang yun. Hindi dahil sa ating sariling pagsisikap, kundi dahil sa biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ng araw-araw na pagsusuko ng ating sariling kalooban kay Jesus. Tindigan natin at angkinin ang kalayaang ibinigay na ni Jesus sa atin. Bago-bago pa sa pananampalataya, ramdam ko ang napakatinding laban sa kasalanan. At sa tindi ng laban sa aking kalooban, malimit na ako pumapasok sa kwarto, pumapasok sa CR kung meron man. At inabattle ko yun. Kung iyon ay laban sa isip, sinasabi ko sa pangalan ng Panginoon Jesus. Sinasabi ko ang masamang pag-iisip nito, ang masamang damdamin na ito, ay ako yung malaya na. Mga kapatid, hindi ibig sabihin na tayo yung pinalaya, ay magiging kampante na lang tayo. Tayo pinalaya, ngunit kailangan nating araw-araw ay makipagpuno. At isipin natin na tayo nakipagpuno at matagumpay. Tayo nasa panig ng mga mapagtagumpay dahil tayo nasa panig ni Jesus. Kung tayo tunay na pinalaya na ni Jesus at sinabi sa talata na ang pinalaya ng anak ay tunay ngang malaya. May mga pagkakataon na parang pakiramdam natin hindi na tayo makaalis sa ating kalagayan. Minsan natin naranasan ang kapapalaya na ginawa ni Jesus. Ngunit maaring balik tayo sa ating kasalanan. Ngunit maaring may kakataon na inaanyayahan tayo ng Diyos na bumalik sa Kanya. At hawakan, ibadera yung kalayaan na yun. Ngunit hindi mangyayari hanggat hindi tayo muling nagsusuko ng ating buhay sa Kanya. Huwag tayong pumayag na muling maging talo-talo na ng kaaway. For if the Son set us free, we will be free indeed. Tayo ay higit pa sa mga mapagtagumpay dahil kay Kristo. Encourage na ng isa't isa. Kung paano in-encourage si Pablo ang mga kapatid. Mga kapatid, kung tayo'y pinalaya ni Jesus, tayo'y ngay malaya na. Higit pa tayo sa mga mapagtagumpay dahil kay Kristo. Bilang pagtatapos. Sa pasimula, ay sinabi ko na ang buong kadiyusan, the Triune God, na nanahayag sa tatlong persona, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu, ay ang nag-iisa katotohanan. Ang Diyos ay Espiritu, kaya hindi natin siya maaaring makita. Kaya ang Diyos Anak, ang ating Panginoong Jesucristo, ay isinubo ng Ama para magpatotoo tungkol sa katotohanan. Siya nagtatawang tao para ipakilala sa atin ang katotohanan. Binigyan niya tayo ng pangunawa upang maunawaan ang katotohanan at hindi lamang pangunawa, kundi nakalayaan mula sa ating mga kasalanan. Si Jesus, ang katotohanan ng nagkatawang tao. Si Jesus ang katotohanan nagbibigay ng pangunawa. At si Jesus ang katotohanan ng nagpapalaya. Magtatapos ako kung saan ko nagsimula. Sinabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta
mapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Bakit binanggit yung ang katotohanan? Anong kahalagahan ng katotohanan para makabalik tayo sa Diyos Ama? Anong kahalagahan ng katotohanan para makabalik tayo sa Diyos Ama? Dahil sinabi ni Jesus, hindi lang siya ang daan, kundi siya din ang katotohanan. Ibig sabihin, ang kanyang pagiging katotohanan ay may mahalaga. Pinakamahalaga. Parang kabalik tayo sa Diyos Ama. Natatandaan niyo pa ba kung bakit napahiwalay ang tao sa Diyos na lumang sa Kanya? Sa halaman ng Eden? Natatandaan niyo pa po ba? Dahil mas pinalawalaan ng tao ang kasinungalingan ng Diablo kaysa sa katotohanan ng Diyos. Di ba? Kaya napahiwalay ang tao sa Diyos na lumalang sa Kanya. Kaya, kung ang kasinungalingan ang naglayo sa atin sa Diyos, ang katotohanan naman ang tanging makapagbabalik sa atin sa Diyos. Kung si Satanas na ama ng kasinungalingan ang naglayo sa atin sa Diyos, si Jesus naman na anak ng Diyos, na siyang katotohanan ang tanging makapagbabalik sa atin sa Diyos. Kaya sinabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa magitan ko. Ngayon ang tanong ay, nasa ang kalagayan ka ngayon? Ikaw ba ay nananatili pa rin sa kasinungalingan o lumipat na sa katotohanan? Ikaw ba ay nasa ilalim pa ng paghahari ng Diablo o nasa ilalim ng paghahari ni Kristo? Ang pinangahawakan mo ba para makabalik sa Diyos ay ang mga kasinungalingan ng Diablo tulad ng pagsisikap ng tao? O ang katotohanan ni Kristo na tanging sa pamamagitan lamang niya tayo makababalik sa Diyos. Maraming mga tao ang hinanalig at kumakapit kay Kristo at sa sakripisyong ginawa niya nang mamatay siya sa krus para maghaliling natin sa pagtanggap ng kaparusahan. Hindi nila maniwalaan na ang tagapagligtas ay nagdaanas ng kamatayan sa krus para sa kanila ay kahangalan. Kaya patuloy nilang itinatakwil ang katotohanan at mas iniibig pa ang kasinungalingan. Sabi sa unang Korinto chapter 1 verse 23, ngunit ang ipinangangal namin si Kristong ipinako sa krus, isang katrisyuran sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hitil. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, ni Hudyo at Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Si Kristo na namatay sa krus, ngunit muli nabuhay ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Ngunit ang tanong, handa ba tayong itakwil ang kasinungalingan at lumapit ang mahigpit sa katotohanan? Handa ba tayong yakapin ang katotohanan? Si Kristo na itinuturo ng mundo na kahangalan, ngunit sa kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Ngayong umaga, hinahamon tayo ng salita ng Diyos na piliin ang katotohanan at itakwil ang kasinungalingan. Pagsakot sa paghahari ni Jesus na siya ang katotohanan at itakwil ang Diablo at ang kanyang kasinungalingan. Piliin si Jesus at itakwil ang Diablo. Magpailalim sa katotohanan at kamuhian ng kasinungalingan.